Gab. Gab. Close the door. Close the door na siya. Guys, bago lang ako na magaling. Ayan, yung ano ko, yung almost give up yung katawan ko 2 weeks ago. Almost 2 weeks. Basta this week lang po ang okay na ako. Ayan, si Gab-Gab. Say hi. Good morning. Hi, good morning. Good morning, everyone. Matagal kami na hindi kami nakapag-vlog dahil yun na nga, mayroon akong nararamdaman. Hindi ko na lang sasabihin kung basta yung mild lang na yung nararamdaman ko. Meron kasi akong meron cold at saka yung cold kasi pag magsama na yung hindi naman masakit yung ulo, hindi naman, wala akong ubo pero muntik na ako. Uy, anong naama ka dira? Ha? Ayaw di na kay nagtuko dili sa mga kaibigan. Ayaw diha, no. Yan guys, ituloy natin si Gabriel, nandoon siya sa loob ng ng kwarto. And then maligo sana ako, pero hindi muna. Mamaya na kasi meron pa akong labahan. Pero gusto kong makipag-usap sa inyo, mga kaibigan dito sa YT. Yan po. At yun na nga guys. Sana po yung natin, yung yung nawala ako sa isip. Guys, wala po akong ibig sabihin, nagkasakit ako pero hindi po ako may fever ako, may cold ako, pero hindi ako wala akong ubo. Kaso lang, almost na talaga kasi sumakit yung ko, 2 araw sumakit yung sore throat ko. And then sawa ng Diyos na wala din naman, meron akong ginamit. Guys, ang i-share ko lang sa inyo talaga, pag nagka sore throat kayo, sasakit yung lalamunan mo, mag-init lang kayo ng tubig guys. And then sa half ng isang baso, lagyan mo ng init tubig, and then lagyan ng isang kutsara na asin, and then lagyan ng medyo malamig, lukewarm water lang po yan, para pag yun ang gagamitin nyo mag-gargle. Kasi proven po sa akin, almost 2 weeks po ako nagkasakit, hindi po ako nag-ubo, kundi yung yung cold ko lang. Hanggang ngayon guys, medyo mayroon pa, parang nabibingi pa ako, pero wala akong ubo. Wala na akong ubo. Yung sore throat ko, 2 araw lang. Dahil yun nga, proven yung asin po. Yun talaga ang ginagargle ko. Gigargle ko po yun. Yun ang pamaraan ko para hindi ako magka-hospital, para hindi ako makabili ng gamot. Yes, nagkasakit po ako ng almost 2 weeks. Yung iniinom ko lang po yung yung pang sa sipon at saka yung sa fever. Nagka-fever din ako na ilang araw kasi hindi talaga basta-basta yung yung nararamdaman ko. Yun, and then yun ang i-advise ko lang sa inyo, yun talaga, pag mayroon kayong nararamdaman, balik-balik ako ha, pag mayroon na kayong, if you feel that your throat is kanang not good,
you have to get lukewarm water and then put one half of spoon salt, and then you have to gargle it. Talaga proven po yun. And then lumalabas po yung parang anong tawag yun, yung parang mayroong kang anong tawag sa English ba yun, yung na ano ko, parang mayroon kang may sipon-sipon na lumalabas na parang inubo ka na lumabas doon sa ano, medyo ano mo, pero actually galing yun sa ilong, yun sa nose mo. Parang may plima, ayan. Parang may plima ka, pero yung plima na yun, yung parang ano, hindi ko masasabi bakit ganun. Hindi ko talaga maiisip na bakit ganun yung pag sinisipon ka. Siguro yun ang parang nag-stack up sa ilong mo. Hindi ko masasabi bakit mayroong ganun na klima na hindi naman galing dito sa ano sa lungs, yung dito lang talaga sa ilong. Pag nagargle kayo ng tubig na maligamgam with asin, with salt, yun talaga lumalabas talaga pag gargle mo. And then siyempre parang ano, laway naman kung akong demonstrate dito. Pag ginaganyan mo, parang ganon, lumalabas po yun talaga. Siyempre, pag gargle ka, ganyan ka, pag gargle. And then, bigla na lang, pag i-spit mo, bigla na lang, mayroong mararamdaman ka na mababa na dito sa bibig mo na talagang lumalabas yung yung plima. Yun talaga ang nakakaano sa akin, yung parang yun nga nakaka-naging favor, mayroon na akong favor noon. And then kaya ngayon araw-araw ko nang ginagawa, kasi hindi naman natin maiwasan guys, kahit nagbabrush teeth tayo everyday, di ba? Twice a day pa kung pwede. Twice a day talaga, every morning, and then pag bago ka matulog, parang ganun. And then kung pwede nga lang morning, afternoon, at saka yun ang gagawin mo, na mag-brush teeth ka para wala talagang may stock up doon sa ano mo, yung mga ano ba yung mga tawag-tawag doon, mga kiki. Kaya po ako nagkaganon dahil yun nga, minsan masasabi mo na hindi mo maiiwasan. Kasi noon nung bakit ako nagkaganon, kasi nasa bahay lang talaga ako. Kahit pagpunta doon sa merkado, hindi nga ako pumupunta. Pag umaalis kami, nagsakay naman kami ng sakyanan, and then yun na yun, mayroon na akong nararamdaman, pero kaya ko pang mag-alaga ng mga bata. And then si kuya kasi nagkasakit siya. Hindi rin siya ang naunang nagkasakit, siya ang masama daw pakiramdam niya, parang gano'n. Tapos marinig ko parang may ubo siya, na hindi naman yung ubo talaga. And then yun, sabi ko, wag ka mag-aral at dito ka lang sa bahay para ma-message si teacher teacher mo. And then yun na nga, nung naghingi siya sa akin, Mama, favor naman, ibili mo ako ng yung mainom niya, yung ano ba yun, Gatorade. Oo, bumili ako ng Gatorade kasi wala kaming stock niyan. And then dito dun sa kapitbahay namin na tindahan, walang Gatorade din. Kaya nagpunta ako doon sa may unahan, sa malapit ng school ng basta bandang lang, walking distance lang. And then hindi ko akalain guys na uulan pala. Ang ganda ng
bigla na lang siya, hindi pa nga ako nakabalik, umuulan na. And then, iniisip ko, nung nasa tindahan na ako, nakabili na ako, sabi ko, paano to? First pa naman na ulan yun, kasi mainit, nag-start na ang summer ngayon dito sa Philippines, dito sa atin, di ba? Hindi ako nakadala ng kalo, kasi, ano na medyo madilim na, siguro mga 7 o'clock. And then sabi ko na kumain ka na kasi pag 6 o'clock pinapakain ko na yung mga bata, minsan 5 o'clock kumain na kami. And then sabi niya, mama bili mo ako ng ng Gatorade. Yun, bumili ako ng Gatorade, and then sa madaling istorya nauwanan ako guys. Ayun, nabasa ako, and then nag-wash up lang ako, hindi ako naligo. Naisip ko, ay bukas na lang ako maligo ng umaga dahil po simba nga pagka umaga, simba. Tapos kasi Friday yun. And then wala yung mga ina ng mga bata, ako lang ang nagbantay, pero medyo mayroon na akong naramdaman na kaya ko pang mag-alaga nila. And then yun na nga, pagka umaga, medyo naligo na ako. Hindi ako, nag-wash up lang ako noon. Nag-wash up kasama ko yung mga bata. Hindi ko binasa yung hair ko. Kasi pag binasa ko yung hair ko, medyo matagal naman ako makatulog. Kasi di ba matagal tapos yung mga bata, pag kami lang nakahiga sila, ako din hihiga. Kaya para akong naiilang pag maghiga ako tapos basa yung hair ko. Kaya yun, yung katawan ko na lang wash up. And then yun na nga, sa kinabukasan Saturday yun, nagsimba pa ako. And then may naramdaman talaga ako na parang masakit din ng katawan ko, parang gano'n. Tapos medyo aksyon na yung sipon ko. Sabi ko, naku, hindi ako makabalik pagkahapon kasi mayroong EY program. Yun, hindi na akong bumalik hanggang pagkagabi meron na akong lagnat. Saturday ng gabi meron na akong lagnat, nilagnat na ako. Basta 3 days po guys, meron akong lagnat. Sunday, Monday, Tuesday. Pagka Wednesday, nawala na yung yung lagnat ko, pero yung sore throat ko nag-umpisa na. Nag-sore throat ako ng Sunday, pero hindi pa gaano, parang mild lang. Sabi ko, ano ba to? Parang ganoon. Tapos pagka Merkulis, yun na nga, nawala na kasi Sunday, Monday, Tuesday yun ginamot ko ng yung asin lang talaga, wala akong ininom, yun lang talaga nawala. Tapos nawala yung fever ko. So sa awa ng Diyos, pagka Friday, yun, matagal pa, nawala yung sakit ng katawan ko, pero nagpahilot kasi ako. Ang mahal pa naman ng hilot, tag 500, pero sulit din naman na wala yung sakit ng katawan, pero hindi totally na nawala. And then nagpabilin yung sipon ko. And then siguro naka-trigger po din yung pabango ng anak, yung apo ko at saka yung asawa yung mag-asawa, yung anak ko at saka yung pamangkin ang apo ko. Meron kasi silang pabango, at saka natandaan ko noon nung trabaho pa ako, ayaw ko talaga na makaamoy ng mga pabango na hindi gusto sa ilong ko. Pero mayroon naman siguro akong, sa totoo guys, mayroon siguro akong sinusitis. Kaso lang, hindi ko naman to noon nagpa-check up ko, sabi ng natural lang daw yun, yung natin, yung sinisipon tayo, parang ganun. And then,
wala naman yung may sinusitis talaga ko, pero para sa akin, sabi ko bakit ako sumasakit yung ulo ko pag mayroon akong masimhot na hindi na uuyon doon sa sa paghinga ko. Yun yung mahirap eh. Tsaka yun guys, mahigit isang linggo. Kasi nag-umpisa yun Saturday, and then pagka Saturday hindi pa rin ako magaling, and then next pa yun, siguro nabantayan ko na okay na ako nung pagka next Sunday na okay na ako, and then yun, sabi ko ang hirap na iwanan ko na yung yung white ko, though hindi naman tayo doon ba yun, yung nag-income ng marami, yung palaging nag-income, pero natin yan, pinaghihirapan. Kaya sabi ko, kahit pa paano, kasi guys, ko talaga, na feel ko talaga na everything, kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, ganito sabi ko, Lord, kung ano man ang hindi ako nagingi sa iyo ng ganito, sana bigyan mo ako ng ganito, ganire. Ikaw nang bahala, sabi kong ganun, ikaw nang bahala. Kung ano man ang gi-pray ko sa iyo, and then hindi para sa akin, hindi well sa iyo, hindi gusto mo, yung pray ko, isasara mo. Yun. And then, yun, mayroon talaga akong gisara, I decided. And then, hindi ko lang sasabihin dito sa inyo guys. Ako lang nakakalam. Gisara ko para yun, to avoid talaga na, kasi sabi ng pray ko na kung hindi mo gusto yung pray ko, isasara mo. Yun, nakapag-decide po ako na di-close ko yung yung decision ko. Kaya yun, maganda talaga guys pag sarili mo nasa panig ka ng Panginoon. Kasi ang importante po guys, bira-bira kung ano na lang ginagawa mo, tapos hindi naaayon sa gusto ng Panginoon, yun talaga ang mahirap. Kasi hindi natin alam na life is too short, and then hindi natin alam na bigla ka na lang, o gano'n, di ba? So, sana, knock in wood, yun ang mahirap. Kaya sabi ko, kung hindi mo, ang pray ko ay hindi para sa akin, isasara mo. Yun, naisip ko, na-decide ko na ganito, pero ang gaan ng loob ko guys, sabi ko, ikaw lang Diyos ang nakakaalam sa mga, kasi bawat isa sa atin tayo ay diba, ang makasalanan din naman. And then lahat natutungin natin mga ginagawa ay nasa atin, na nakatatak yun sa Bible, diba? So, yun ang mga hindi dapat, diba? So guys, salamat na lang. Nag-share lang ako sa inyo dahil syempre part ko po ito. Hindi po ako makapag-vlog, hindi po ako makapag-live kung hindi maganda ang katawan ko. And then kasama na po natin ang Panginoon, diba? Before tayo magagawa, kaya every morning si Jesus, si Lord lang talaga ang uunahin natin. Siya ang uunahin guys, kahit pagising mo, siya ang magsampit ka sa iya. Lord, tabangi ko, salamat sa grasya, salamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. Yun ang i-share ko sa inyo guys. And then before kayo matulog, kailangan talaga meron, depende na sa inyo na
anong oras kayo magpasalamat sa Panginoon kasi siya po ang nakakaalam sa lahat. And then guys, ibalik natin yung nangyayari sa akin. Sabi ko, Lord, hindi ako iinom ng anuman na idapat ko. I trust you. Nung dumating na simba na, sabi ko, Lord, Sabbath day na, Holy Sabbath na. Sana i-healed mo ako. Ayoko nang umiyak. Kaya sabi kong ganon, guys. Talaga nandyan si Panginoon Diyos. Ang Lord ay nagmakinig sa atin. At tayo lang ang matigas. Kaya kailangan tayo ay mananalig tayo. Lalo na ngayon. Ayoko na lang isali yung mga nangyayari ayun, guys. So, thank you sa lahat ng mga nagmakinig. At yung mga kaibigan ko na hindi ko na nakontak, lahat yung mga dito sa Casa White, kasi iba-iba naman ang ano natin, ang kanya-kanya ang buhay natin. I'm sorry and God bless. Thank you so much. Shout out to my friends, Tita Ching, thank you so much, Tita Ching, I love you. And then yung amiga ko, si Miga Wing, I hope nagmakinig ka sa akin. Alam ko. And then nasa Pinas ka pa ba? Diba? And then see you soon. And then ayan, maingay yung soke ng apo ko. And then, sana po, bibigyan pa tayo ng, ng mataas na pagsiksikap, pagsumikap dito sa ating whitey world. Salamat po. At saka, sana biglang tataas na ng mga ano natin, mga subscriber natin. sana po simple lang po na YouTuber, tulungan nyo. Thank you, Lord. At ito lang po ang libangan ko. Wala na akong except sa pag-aalaga ng mga apo ko. Ako po ang nag-aalaga, nag-take care sa kanila. Ayan. Next time na lang po pag-usapan natin doon nung nasa Liti po ako. So, have a good day. Bye-bye. Smile.